Ito po ay ating binigyan ng pagpapapugay, 'di ba? Sa sa bayanan. Dahil bakit po? Dahil finally, 'di ba? Meron na namang isang Marcos na magsisilbi sa atin. Ngunit hindi mawawala po yung mga nakakulong sa nakaraan. Which is ito po sila Shelo Magno. So sabi ko nga kailangan muna natin saliksikin, maghanap tayo ng facts na kung saan, saan nang gagaling itong mga ito. Bakit ganun na lamang po ang hate nila sa pamilya Marcos? Kung ang sasabihin nila, 'di ba? Kung ang sasabihin po nila mga ka-loyalista, mga kababayan, mga ka-BBM, shoutout po sa lahat po. Kung sasabihin nila ang mga Marcos ay magnanakaw, lumang tugtugin na po yan. Yan po ay napatunayan na po na walang ingotten wealth ang mga Marcoses. At kung sasabihin naman nila na may kasong pending pa kay dating First Lady Imelda Marcos, yan po ay ilang taon na yan. 'Di ba? Ilang taon na yan. Ngayon, ano ang bottom line dito ng ipinaglalaban nyo? Nakasabwat si Pangulo sa mga insertion. 'Di ba? Kasabwat si Pangulo saan? Sa maanumalyang flood control. 'Di ba? Yan ang pinakang bottom line ng pinaglalaban po nila Shelo Magno, ang grupo ni Shelo Magno. Ba't hindi po sila nakatutok sa impeachment trial ni Sara Duterte? Bakit po lagi may patama sa ating presidente? 'Di ba? Hindi po dito batayan, mga kababayan, kung ikaw ay dilaw, kung ikaw ay pink, kung ikaw ay pula or berde. Ito ay bumabatay tayo, mga kababayan, dapat sa ebidensya na inilalabas. At gaya po ng sinabi natin, wala po silang ebidensya na mailabas. Kaya po sila pikon na pikon sa atin. Kaya po pikon na pikon, sinusugod tayo sa comment section ng kanilang mga taga-suporta. Kasi obviously, ang kanilang intention, no, ay pabaksakin po ang Marcos, ang pamilya Marcos. Intindi po natin yan, mga kababayan. Dahil po sa pag-background check natin sa mga taong ito. 'Di ba? Naibigay po natin mismo sa balita, na ibalita pala yan, na itong si Shelo Magno na DOF, dating DOF, na hindi sumasang-ayon sa administrasyong Marcos. 'Di ba? Kaya pala siya pinag-resign. Hindi dahil sa pinklawang ka. Dahil mismo ang pinklawan hindi ka nire-recognize, Shelo Magno. Ang dami na naming nakausap. And they don't know you personally. Ginagamit na lamang po niya yung bitterness niya, sa totoo lang, mga kababayan. Gamit na gamit yung bitterness niya. Dahil siya po, ang feeling niya kasi, mas mataas po sila sa mga Marcoses. Feeling niya po, mataas siya sa Pangulo. Kagaya ni Christian Esguerra. Kasi po, nawawalan ng sense yung ipinaglalaban nila dahil nagiging personal nga po. 'Di ba? Pilit nilang hinahanapan ng butas ang mahal na Pangulo. Pero wala po silang mailatag na ebidensya. Even dito po sa social media. What more pa kaya sa ombudsman? What more pa kaya sa impeachment na inihain nila? Maria Fe Palisok, shoutout po. No? Inihain nila. Saan po? 'Di ba? Sinampa nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Na tinanggap naman po, 'di ba? Ng Kongreso. Subalit nung hinihingan na po sila, no, ng ebidensya na magdidiin kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind. Wala po silang naipakita. Kaya ang ginawa po, sad to say, binasura po. Ibinasura. And until now, hindi sila makamove on sa part na yon, sa kanila ipinaglalaban. Kasi kung tutuusin, wala nang sense yung ipinaglalaban ng mga taong ito. Ito po ay mga nanggugulo na lamang sa Pilipinas. Kung ako lamang ang presidente at ako'y masusunod, pag-uubusin ko ito. Pero hindi po kasi ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos po yung ginagamit yung utak. At hindi po siya marahas kagaya ng iniisip ng iba. Na
naiimpluwensyahan nila Cielo Magno, nila Christian Esguerra, at ng 10 ng grupo niya. Oh. Kailangan pa nilang maglabas ng pera para may mag-rally sa EDSA, para may mag-rally sa kalsada. Di ba? Mag-isip tayong mabuti mga kababayan kung ganito natin patatakbuhin ang ating bansa. Nilalamang, hindi po natin kailangan ang mga komunista, tandaan nyo po yan. Oo. Yan nga po ang kabilin-bilinan ko sa mga anak ko. Kasi walang mangyayari kung magiging komunista ka. Walang mangyayari sa ipinaglalaban mo. Kasi kung meron nangyayari talaga sa pinaglalaban nyo, di sana kayo na may hawak ng Pilipinas. Tama ba? Make sense ba? Ibig sabihin, mga kababayan, simple lang po. Okay? Simple logic. Nonsense po ang pinagagawa ng mga taong ito. Hindi po makatao ang pinaglalaban nila. Alam nyo po pinaglalaban nila? Pansarili nilang kapakanan. Pag napabaksak nila, yes, napabaksak natin ang bansa. Anong mangyayari sa bansa? Wala nga silang ang agenda lang nila, main agenda lang nila, mapabaksak ang bansa. Yun lang yun, mapabaksak ang gobyernong ito. Yun lang yun. Pag napabaksak nila yung gobyernong ito, after that, wala na. Moro-moro na tayo. Ganun ang mangyayari. Moro-moro na tayo, wala ng batas, wala ng Senate, wala ng Congress, wala ng kapulisan, wala ng kasundaluhan. Ganyan po ang pag-uutak ng isang nakikipaglabang kuno. Pero kung tutusin, wala sila. Ang dami ko na nakaharap na aktivista, sa totoo lang. Even yung pinsan ko na taga PUP noon na aktivista, sinusopla ko, binabatukan ko nga. Hindi ka pinag-aaral ng nanay mo para lang magtarantado dyan. Sumama-sama sa mga ganyang katarantaduhan. Nakinig ako sa mga hinaing nila, panukala nila. Hindi sapat ang panukala, tumakbo kayo kung gusto nyo may mabago talaga sa Pilipinas. Kaso, mismo kayo, nakaupo na. Cielo Magno, nakaupo ka na sa gobyerno. May nabago ba? May binago ka ba? Wala. Real talk, wala. Naging ano ka lang sa gobyerno, tae. Realidad, tae ka lang. Pero may pinaglalabang ka. Diba? Hindi natin makuha yung logic dito mga kababayan Ano bang pinaglalaban talaga nila rito? Kapayapaan? O kaguluhan? Kaayusan? O digmaan? Diba? Pag nakapasok ang ibang dilawan, may nagbabago ba? Pag may nakapasok na pinklawan, may nagbabago ba? Oh. Hindi, real talk lang. Nung nakapasok ang sabi nila Pag-asa Duterte. Nung may nakapasok na Duterte, may nagbago ba? Alam nyo kung bakit wala nagbabago sa Pilipinas? 'Di ba? Kung sinong umuupo, yun ang tinutuligsa at pilit pinapabaksak. Kung talaga may pinaglalaban kayo, sasamahan namin kayo. Kung tama ang pinaglalaban nyo. Kaso yung pinaglalaban nyo, paulit-ulit, Cielo Magno. Nakakainit na ng ulo. Sa totoo lang. 'Di ba? Wala nga kayong nabisto noong panahon ni Pinoy May napakulong ba kayong mga ganyang kalalaking tao? Ganyang mga kontraktor? Na kung tutuusin dapat nga ibigay natin yung credits kay Pangulo rito. 'Di ba? Dahil trabaho niya yan Trabaho niyan sugpuin, linisin ang gobyerno. And ginawa ni Pangulo. Mismong mga ilan sa Pinklawan, mga dilawan, except Cielo Magno and group. Diba? Na-appreciate po ng iba. Huwag kayong maging demanding. Ito dun sa mga analyzer ko, sa mga journalist ko, Napaka-ipokrito nyo sa totoo lang. Yung mga nagsasabi dyan na kung makapagbigay ng every live kung makapagbigay ng mga komento, maaanghang na salita laban sa gobyernong ito, na para bang yung sinuportahan nila ang laki ng naiambag at nagawa para sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Meron ba? Kasi kung logic ang pag-uusapan lang natin dito at hindi facts basis. Kasi may facts kami. May nahuli ba si Pangulo? May nahuli. Dinisiplina ba ni Pangulo? Dinisiplina. Pinakulong ba ni Pangulo? Pinakulong ni Pangulo.
Nalaman ba ni Pangulong may korupsyon? Nalaman. May ginawa ba? May ginawa. That's the facts. What we have right now. Pero kayo, Shelo, kayo, Christian Esguera, do you have that facts? Wala, di ba? Kaya nga ayaw nyo makipagdebate sa vlogger-vloggeran. Siguro naman, this kind of outfit and looks, siguro naman match na tayo. Sa mga fans ni Christian Esguera at ni Shelo Magno, bakit natatakot sila makipagdebate sa amin? Bengador lang ba ang katapat nila? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Kahit si Takero, sinunog sila. Kanina, napanood natin yun. Nandun tayo kay Takero Miyamoto. Nakatarantaduan pala nila yan. Yung nilabas nilang papeles, katarantaduan pala nila yan. At yan ay binalik na po ng Supreme Court. Dahil wala namang kaduda-duda. Diba? Sila lang ang nagsasabi laging red flags. Diba? Pero may napatunayan ba sa red flags? Wala po, diba? Pero tayo, may napatunayan tayo na bitter lang sila. Diba? Napatunayan na natin yan kahapon sa live natin. Sinunog po natin, dinebang po natin, sunog na sunog po sila sa vlogger-vloggeran lang. Na akala nila, mura lang ang alam. Kaya ako nagpostura ng ganito, mga kababayan ko, mga kaloyalista. Gusto ko lang ipakita sa kanila na hindi batayan yung mamahaling suit. Baka sabihin nyo, mumurahin pa yan. May tatak to. Pero eto ba magiging batayan para maging reliable ka? Eto ba magiging batayan natin at malumanay na salita para masabing credible ka? Dito. Para maging credible ka, kailangan mo ng facts. And yan po ang hinahanap natin sa kanila. Yung makakapagdiin kay Pangulong Bongbong Marcos, nakasabwat siya sa sindikato. Na until now, they don't have that facts. Di ba? Kaya kong gawin kung anong ginagawa nyo. Kaya kong magbihes ng normal kagaya nyo. Kaya kong humarap sa malalaking tao. Kaya kong makipag-usap fluent English kahit kanino. Pero iba ang platform ko na ginagalawan ko. Diba? Pero kung gusto nyo ng ganito, why not? Eto, pinagbibigyan ko na kayo. Kasi sabi ni Christian Esguera, wasting time kung papatol siya sa walang values na vlogger-vloggeran lang. Hindi lang ikaw ang naturuan ng GMRC, remember, Christian Esguera. Yung tirada mo nga kay Pangulo, yun ang walang values. Biruin mo mag-aakusa ka kay Pangulo without any facts na inailatag sa iyong platform. Mabuti pa dito sa fan first. Di ba? Mabuti pa po dito sa fan first, meron tayong nailalatag. Kahit nagsasaya tayo rito, kinikengkoy lang natin sila. Sino nakakahiya ngayon? Kayo, di ba? Shelo at Christian Esguera, na kailangan meron pa kayong sidekick na katabi para lang makipagdiskusyonan ng ganito. Rebuttals to rebuttals. Platform namin to. Sanay na kami rito. Diba? Sanay na kami sa rebuttals. Diba? So wala kaming kailangan patunayan sa inyo. Kayo ang kailangan may patunayan. Tama ba, mga kababayan? Sila po ang kailangan may patunayan sa atin. Hindi po tayo ang kailangan magpatunay sa kanila. Diba? Dahil tayo dumidepensa. Okay? Dumidepensa po tayo. Sila ang may kailangan patunayan. Diba, Ma'am Annalyn? Ang mahirap kasi sa mga tao na ito, feeling nila, pag ganito na ang postura nila, nakagayak na sila ng maayos, kagalang-galang na sila, feeling nila, karespeto na sila. Ang respeto po, tandaan nyo, binibigay po ng usa yan.
Pag nakita ka ng isang tao, respeto ka. Imagine Christian Esguerra nawala lahat na respetong ibinigay namin sa'yo. Sa isang pagkakamali mo lang, imagine. Di ka nagtaka nun? Dapat alam mo yun from the very start. Di ba? Di ba mga kababayan? Alam dapat niya yun from the very beginning. Na bago siya magsalita kay Pangulong Bongbong Marcos na tanga si Pangulo, either tanga ka, or kasabwat ka, or both. Diba? Bago ka magsalita sana ng ganun, naglatag ka muna ng facts para yung respeto namin kuha mo pa rin. Kaso hindi eh. Baliktad po mga kababayan. Diba? Tayo po ang naglabas ng facts. Na sila po ay bitter lamang. Na sila po ay propagandista. Sila po ay anti-Marcos. Pansinin nyo, puro budget insertion ang sinisita nila. Pero even si Llamas, even si Drilon, sinabing walang masama sa insertion. Even si Trillanes. Sinabi nila yan. Dahil bakit po? Bakit po nila sinabi yan? Kasi sila mismo naging senador. Naging kongresista. Nagiging masama ang insertion po, mga kababayan, pag ginamit mo sa mali. And paano mo malalaman kung may anomalya ang isang pondo at paano mo malalaman ang isang pondo kung hindi ginastos sa tama? Paano mo po malalaman? Isa lang, antayin mo yung audit. Diba? Kung talagang merong lapses, kung talagang nagamit ba ng tama yung budget na yan. Ang gusto kasi nila mangyari, mga kababayan, huwag pipirmahan ng budget kung may red flags. Huwag pipirmahan ng budget, they want to delay the system. Ganun yung nila, gusto nilang mangyari sa bansa natin. Magutom tayo lahat. Bumaksak ang ekonomiya. Himay-himayin muna. E di sana, kung himay-himayin, dapat, sabi ko nga, dapat nasa loob kayo. Magkaiba kasi yung nagmamarunong sa marunong. Tandaan nyo po yan. Sila Cielo Magno po at si Christian Esguerra, hindi po marunong, nagmamarunong. Magkaiba pong definisyon yun. Diba? Magkaiba po yun. Ibang-iba. Kasi madali lang pong magmarunong, mahirap yung may dunong. Kasi kailangan mong aralin. Kaya nga natatawa ako, binasag siya ni Atty. Bueno. Si Christian Esguerra. Binasag siya ni, diba? Nila, pangalan nito. Yun na content natin. Sila Sir Mike Abe. Oh. Kasi dunong-dunungan eh. Bigla na lang naging budget analyst. Hindi natin makuha yung logic niya eh. Diba, Mama Sadanita? Never tayo nagmarunong, mga kababayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mahirap po yung sobrang talino mo. Gamit lang namin sa kanila basic knowledge po. And facts. Diba? Na ano pong facts yung dinideliver namin dito sa aming mga social media platform? Galing po sa media. Nilalabas ng mainstream media. Nilalabas ng Senado, nilalabas ng Kongreso. Basic knowledge. Adapt those knowledge. Diba? At least credible kami. Mas credible kami. Kesa yung mas magaling ka pa doon sa bumubuo ng budget. Diba? Kesa yung mas magaling ka pa doon sa mga gumagawa ng batas. Magkaiba yun, Christian Esguerra, Cielo Magno. Magkaiba ang propagandista, magkaiba ang na nasa loob ka. At ikaw yung gumagawa ng lahat ng sinasabi nyo. Kasi hindi namin makita rito yung valid reason nyo. Kasi lahat ng reason nyo invalido. Diba mga kababayan? Sobrang invalido lahat ng mga pinagsasasabi nyo sa live streaming nyo. Tapos may taga-hype ka pa sa gilid mo, Cielo Magno. Yun na nakakatuwa dito.
Di ba, partner? Anong masasabi mo? Nakakahiya ka, Shelo, sa totoo lang. Biruin mo, nababara ka ng hindi propesor. Yung marunong lang makinig sa propesor noon. Pero kaya kang basagin. Nakakaya yun, di ba, Shelo? Mas nagiging facts pa yung mga sinasabi ko rather than sa sinasabi mo. Kasi yung sinasabi mo, walang pinupunto. Oh. Pero ang totoo, ginagamitan lang kita ng logic dito. Professor ka pa. Di ba? Kung sino man ang shoutout sa mga anak nito, patigilin nyo na nanay nyo, nakakahiya na kayo. Nakakahiya sa pamilya mo, Shelo Magno. Sa totoo lang. Gumagawa ka na ng kahihiyan para sa pamilya mo. Hindi lang sa'yo, kasama na buong pamilya at angkan mo. Diba mga kababayan? Kasi tandaan natin, pag ikaw napahiya, kahiya-hiya na rin pati buong pamilya mo. Dahil bit-bit mong apelido. Shelo Magno. Diba mga kababayan? Kahit ako hindi ako makapaniwala na may mga ganitong klase ng propagandista, no, na nag-i-exist pa rin pala. Nanahimik lang pansamantala. 'Di ba? Pero sinasabi nila, patuloy sila nagsasalita na nagtatanong sila kay Pangulo. Nagtatanong, magkaiba yung nagtatanong. Magkaiba yung may pinatutungkulan. Ang sarcastic naman ang dating, 'di ba? 'Di ba? Magkaiba, Shelo, magkaiba yung may pinapatungkulan. Magkaiba yung nagtatanong. Obvious. Diba? Kung meron kayong reklamo, dalhin nyo sa Kongreso, dalhin nyo sa Senado. Kung gusto nyo, dalhin nyo na sa Supreme Court pa. Dalhin nyo sa Ombudsman, magsampa kayo ng kaso. Kagaya ni Erice. Si Kong Erice. Ngal-ngal ng ngal-ngal. Diba? Puro dakdak. Dakdak. May napatunayan ba? Wala. Yan ang mahirap eh. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng bagay, mga kababayan, napakadaling magsalita. Napakahirap magpatunay. Sabi nga ni Sir Mike Abe. Sabi nga ni Attorney Bueno. Diba? Yan, matatalino yan. Kung tutuusin, Christian Esguerra, Shelo Magno, mas matalino sa inyo yung mga yan. Pero, inaapi ba kayo niyan? Dinadown ba pagkatao nyo niyan? Degree nyo niyan? Hindi. Mas nakakahiya kung ako yung nagbababa ng degree nyo. Diba? Isang Birador Pikwa na may 44,000 subscribers lamang ang tumatapat at bumabasag sa kaipokritohan nyo. Oh. Mas nakakahiya yun. Diba? Imagine, napapanood tayo ng sambayan ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos hanggang Europa. Na isang Birador Pikwa lang pala kaya kayong banatan, kaya pala kayong ilampaso. Oh. Kaya kayong basagin yung mga naratibo nyo, yung mga propaganda nyo. Nakakahiya yun. Profesor kayo, tandaan nyo. Kaya ako, naniniwala na ako sa sinasabi ni Yuse Claire Castro na hindi lahat ng professor o hindi lahat ng teacher nakakapagturo ng maayos. Kaya some of teachers, minsan sila pa yung nagtuturo ng kawalangyaan. Kagaya nitong dalawa na to, na tinatalakay natin dito. Ini-impluwensya nila ng mali yung taong bayan. Gamit ang ideolohiya nilang pagiging anti-Marcos nila. Wala nang iba, dun lang eh. Dun lang ang kababaksakan ng argumento na to. In the end of the day, anti-Marcos ka. Diba, Ma'am Caroline? Kasi dun naman nagsimula talaga eh. Kung bakit ka ngumalngal. Kung bakit kayo ngumangalngal. Diba? Just because anti-Marcos kayo. Buti pa nga, oo. Kaya nakakatawa lang yung mga kahapon, di ba? May sumugod sa atin dito.
mga supporter ni Shelo Magno, tinanong natin, kung may nailatag na bang ebidensya na makapagpapatunay, pero logic pa rin yung inano nila. Kaya nga hindi pa pwedeng logic lang ang pairalin natin dito eh. Kasi alam nyo po kung ano yan, bilyong piso, trilyong piso pinag-uusapan dito, gagamitan mo ng logic. Hindi pa pwede. Kahit sinong attorney, alam yan. Diba? Kahit si attorney Bueno, alam yan. Kahit si Yussi Claire Castro, alam yan. Meron kang doubt sa budget insertion. Diba? May doubt ka. May red flags ka mo. May red flags. Pero, anong ginagawa mo? Nasaan ka ba? Diba? May magagawa ka ba dyan? Wala kang magagawa in the end of the day. Kaya dahil wala kang magawa, gagawa ka na lang ng propaganda. Mag-i-input ka ng negative sa utak ng mga manonood na nanonood sa'yo para lasunin mo. Ma-mind conditioning mo sila na merong anomalyang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Kala nyo ba hindi ko alam yung ginagawa nyo, Shelo, Christian? Basic yung ginagawa nyo. Yung mga maniniwala sa inyo parang DDS din, bobo. Kaya nga sabi ko nga diba sa title ko nung nakaraan, masahol pa sa DDS itong mga ito. Which is tama. Si Sir Mike Abe, masahol ka pa sa DDS. Imaginein mo, Christian Esguerra, ini-interview mo, nasa administrasyon. Hipokrito yarn. Diba? Mama Sadan Nita? Tapos meron ka palang sinasabi mo, parang analyze mo, parang gusto mo, ang sinasabi mo sa mga manonood, magnanakaw ang Pangulo, ang administrasyong ito. Yung mga ini-interview mo, nasa administrasyon yan. So, ibig sabihin, Christian Esguerra, itong mga ini-interview mo na ito, kasabwat din? Ganun ba yun? Diba? Kasi may mga kausap kami Dilawan, may mga nakakausap kami na mga Pinklawan, sa 27, meron kaming gathering, magkikita-kita kami. Invited ba kayo? Hindi. Kasi bakit? Taliwas ang paniniwala nyo. Taliwas ang paniniwala nyo. Kami normal kaming tao, hindi kami komunista kagaya nyo. Yun ang pagkakaiba natin, Shelo. Christian. Kaya Christian, wag mo ipagmayabang na journalist ka. Kahit na sabi, ipagbalik ta rin man natin ang mundo, wag mo ipagmayabang yung profession mo. Dahil pera lang din ang habol mo. In the end of the day, pera lang din. Pipiliin mo ba journalist kung walang sahod dyan? Kung hindi malaki sahod dyan? Huwag tayong paka-ipokrito. Diba? Ikaw rin mismo na gumagawa ng ikakapahiya mo. Kayo rin, Shelo. Kayo mismo ang nagpapahiya sa sarili nyo. Hindi kami rito. Sumasagot lang kami. Pinagtatanggol lang namin si Pangulo. Pinagtatanggol lang namin na anong alam namin na tama. At may facts kaming inalalatag dito. Kayo wala. Diba? Ito mahirap sa mga ito diba? Wait lang po buksan ko lang ilaw, medyo madilim na. Ayan. Siguro naman, 'di ba, sa itsura kong to, mga kababayan, sa pananalita kong ganito, mga kababayan, pwede na silang makipagdebate sa amin. Walang murahan, maayos, malumanay na pananalita. 'Di ba? Kasi yan ang batayan nila Maayos, 'di ba? Na pananalita at maayos na postura para maging credible ka according sa mga supporter nila. Kasi sabi nila wala kang quality, wala kang kalidad, Tirador Pikwa, puro mura lang ang alam mo. Sa mura ka lang magaling.
O sinasabayan ko talino ng mga amo nyo. Sinasabayan ko logic ng mga amo nyo. Binabasag ko gamit ang logic na sinasabi nyo. Sinamahan ko pa ng postura nila. Ng looks nila. Fun first. Diba? You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later.